Nabanggit niyo po kanina na tens of billions, possibly hundreds of billions yung nawala sa ating bayan. Abot ba tayo ng trillion? Gaano kalaki ito? So Malaki po ito. There's a possibility it might go into the trillions. May posibilidad po. May posibilidad. Kailan po nyo ipapublish yung listahan ng inyong investigation? Tante sa taong bayan, hindi lang na may makulong, hindi lang na lahat ng involved ay makulong, pero mabalik rin yung pera. Or it depends how far we go back. I guess it will really depend po. No? Ayon naman po sa executive order ng ating Pangulo, babalikan po ng ICI ang ang last 10 years po. So, hindi po natin magagaman kung gaano kalaki ito. So malaki po ito. There's a possibility it might go into the trillions. May posibilidad po. May posibilidad. Kasi, alam mo naman, Secretary, may trillion person march sa Sunday. Siguro, nung una siguro nilang naisip yung trillion, baka haka-haka. But actually, through this investigation, baka umabot nga ng trillion itong posibleng nawala sa ating bayan. Opo, posible po. And just to put that into context, Mr. Secretary, napag-usapan namin sa hearing the other day, no, Senator Pangilinan and Senator Sherwin were with me, dun sa nutrition program. And in that hearing, it only costs 3 billion pesos to increase our feeding program for 3 million severely wasted children. I mean, put that into context, para sa 3 million na severely wasted and wasted children, para ma-increase yung kanilang feeding program from 120 to 150 days, sa totoo lang, kulang pa nga po yun eh. It will only cost an additional 3 billion. And we're talking about trillions, possibly trillion na nanakaw sa atin. So that is why this investigation is really important, Mr. Secretary. Kailan po nyo ipapublish yung listahan ng inyong investigation? No? Earlier you said it's ongoing. Palagay ko po mahalaga sa taong bayan na malaman nating lahat kailan ba to mapapublish, kailan ba to matatapos? Opo, yung pong tanong kung kailan matatapos, mahirap pong sagutin yan dahil napakarami po at tuloy-tuloy pa rin po ang pag-re-report sa amin. No? Kung kailan po mapapublish, sisimulan na po namin ito. Siguro bigyan nyo lang po kami ng mga ilang linggo, kahit 1 o 2 linggo. Gusto ho namin magbuo ng isang transparency portal similar po sa ginawa ng ating Pangulo sa isumbong mo sa Pangulo website. Ganon din po kasimple para po ma-publish na ho natin unang-una yung mga reported at kung ano po ang mga iba't ibang aksyon na ginagawa ng DPWH ngayon para mapanagot ang mga dapat managot. So you will have an initial list already in a week or 2? Opo. Okay, and that will grow as the investigation goes on? Opo, padagdag lang po ng padagdag lang. Ano pong ilalabas natin? Yung ghost at yung substandard? Opo. Opo, uunahin po natin ang priority, syempre yung ghost. At kasama din po yung mga substandard na nakikita din po natin. Mr. Secretary, when does substandard become criminal? That's a very interesting question, Mr. Chairman. No? Hindi po ako abogado. No? Pero sa pagkakaintindi ko, kapag ang isang proyekto, halimbawa, no, isang classroom, halimbawa, meron naman pong binibigay na pagkakataon ang isang kontraktor para isaayos, yes, no, ang isang proyekto. No? So hindi naman po ibig sabihin siguro na lahat ng initially ay substandard, criminal agad. Pero pagka po talagang grabe po, no, ang pagkakagawa, halimbawa po, dinadaya po ang bakal. At dahil po doon, kagaya po nung nakita natin sa Oriental Mindoro, no, kung saan ang contractor doon po ay St. Timothy Elite at SunWest Corporation. Dahil po sa napaka-substandard na gawa, dahil sa kulang ang bakal, isang ulan lang po, ngayong July, na-wash out na po yung ginawa. May I suggest... So, tingin ko po, yon criminal po yon. Yes, may I suggest, With the Secretary... permission about Senator Yes. Bam, from the non-lawyer Secretary of DPWH to a non-lawyer Chairman, I would like to venture a guess. Malversation pwede kasi kung nag-certify sila through falsification, nag-falsify sila sa pag-certify na kompleto
pero substandard, pwedeng kasuhan ng malversation Tama po yun. through falsification. Thank you. At yun po ang isa sa mga kaso, Mr. Chairman, na final natin nung nakaraang linggo. Mr. Secretary, may I also suggest that we be clear kung ano yung standards natin. Tama po. Oo, because we really want to get to the bottom of this, no. Malinaw dapat siya. So in a few weeks lalabas yung listahan, malalaman natin sino yung ghost, sino yung severely, I'll just use that broadly, severely substandard. Ilalabas po ninyo kung anong lugar, sino yung contractor. Pati rin po yung proponent, ilalabas po ninyo. Pati po yung mga DPWH personnel na involved dun sa mga proyektong yon, ilalabas po namin. Okay. Chairman, And how just a quick suggestion, very quickly. With the permission of Senator Yes. Bam, Senator Kiko as recognized. Secretary, yung mga information na yun, pwede ba ninyo i-upload online? That is the plan po. Gagawa po tayo ng DPWH Transparency Portal para po makita po ng mga kababayan natin ano po ang nangyari sa mga proyektong to. And we will try to be as detailed as possible without naman po compromising the case that will be filed against these people eventually. Okay, question, Mr. Secretary. So once you've published, how long before cases are actually filed? You're just publishing your investigation. Wala pa yan mga kasong naka-file talaga ng DOJ, right? Have you coordinated with them kung gaano katagal bago mag-file ng kaso? Opo, sa ngayon po ang aming track ay kami po mismo ang nagfa-file ng kaso with the Office of the Ombudsman. Nag-file na po tayo last week at meron pa po tayong mga ginagawang mga kaso ngayon. Pero ngayon po, medyo mag-iiba po ng konti ang proseso dahil po naitayo na at working na po ang ating ICI. Kaya po ngayon, ang aming pong agreement with the Commission ay yung pong mga makukuha naming mga ebidensya, ito po ay ipapasa po natin sa ating special advisor at sa Commission po mismo para po sila po ang magfa-file ng mga kaso. Wait, so are you filing the cases or is the ICI filing the cases? From now Secretary? on po, ang ICI na po ang magfa-file. Because you've already filed before the ICI was constituted. Opo. Is that correct? Tama po. Okay, so lahat ng ebidensya, lahat ng laman ng inyong investigation will go to the ICI. You'll be publishing it para malaman ng publiko. At the same time, pupunta siya sa ICI, then the ICI will be in charge with filing with the Ombudsman or whatever court, no? Tama po, Mr. Chairman. All right. Meron akong another topic, Mr. Secretary. Do you, in your estimation, meron bang bid rigging na nangyari? Absolutely, Mr. Chairman. Absolutely. Hindi Okay. hindi po mangyayari ito kung wala pong kung malinis po at transparent ang proseso ng procurement at either the district levels or the regional levels. Mr. Chairman. Okay, Hindi Secretary, hindi po mangyayari ito. If bid rigging, in your estimation, bid rigging nangyari, at tingin naman ng mga tao nangyari nga naman yung bid rigging, sa Philippine Competition Act, meron pong mga provision po dyan, tsaka penalties for bid rigging. No? At yung penalty po dyan is 100 to 250 million pesos per offense. So I'm raising this because importante sa taong bayan, hindi lang na may makulong, hindi lang na lahat ng involved ay makulong, pero mabalik rin yung pera. And this could possibly be a way for us to get that money back. No? Kasuhan natin through the Philippine Competition Act, the PCC can motu proprio also do an investigation. Pwedeng kasuhan ng bid rigging yung mga contractors, i-fine sila ng hundreds of millions of pesos, baka sa dami ng offense, umabot pa yan ng billion, at makuha natin yung perang kinuha nila sa bayan. No? So may I make that suggestion because so far, hindi pa napag-uusapan yung bid rigging dito sa mga offenses na nangyari. And just to state, it was the Chancellor of MSU who is a competition expert who mentioned this to our office the other day. So isa pa po yung posibleng idagdag na ofensa dito po sa mga nangyari. And if the offenses, umabot ka ng billions, baka may chance nga po tayong mabalik nga yung perang yan at mapilitan po yung mga involved na magbenta ng kanilang mga ari-arian, magbenta ng mga assets para makuha po natin itong nawalang pera. Mr. Secretary. Mr. Chairman, I absolutely agree po. In fact, yung dun sa big rigging po, tatlo po yung kasong final namin last week. No? Violations of the Anti-Graft Corrupt and Practices Act,
malversation through falsification of public documents. And pangatlo po, violations of the Government Procurement Act. Kasama na po dyan ang bid rigging. There are other penalties in the Philippine Competition Act. I You should look at absolutely that. agree po. And if you ask my opinion po, lahat po ng pwede nating ibatong kaso sa kanila, dapat gawin po natin. Para hindi lang po mapanagot, pero maibalik po ang pera ng taong bayan. Thank you, Mr. Secretary. Senator Bam, kindly wind up. You have 16 seconds. You're done. Next in line is the Senate President, Senator Soto.